Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Ampalaya Plus. Mag-F-up, Ampalaya Plus. Ang programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Sa inyong lahat, araw na naman po ng Sabado at tuloy-tuloy po ang ating talakayan dito sa Veritasan. Although, kapag tuwing third Saturday of the month ay ginugugoy po natin ang oras para sa Veritasan doon naman sa lay formation. Tandaan po natin yan every third Saturday of the month. Otherwise, yung first, second, fourth. At kapag merong fifth, para sa Veritasan po yan. Ito po ang inyong lingkod, Father Jerome Ceciliano, ang Kura Paroko o Rector ng National Shrine of Mary, Queen of Peace. Ngayon pong umagang ito, pag-usapan po natin ang pagkakaaresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nung Huwebes ay nagkaroon po ng Senate hearing patungkol po sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Gusto po nating linawin ang ilang mga issue nang sa gayon tayo po na mga nakikinig at mga sumusubaybay sa mga pangyayaring ito ay hindi naman humalihis. Ayaw po natin ng fake news. Pero doon po sa napanood ko na hearing sa Senado, tila baga dinidepensahan ng maraming senador ang di umano'y mga paglabag na ginawa sa pagkakaaresto sa Pangulong Duterte. Ngayon po, makakapanayan po natin ang isang abogado. Eksperto po ito, hindi lamang isang ordinaryong abogado. Eksperto sa international law. At maganda siguro na linawin natin yung mga issue na naungkat o di kaya napag-usapan nung Huwebes dyan po sa hearing sa Senado. Ang layunin po ng ating talakayan ngayong umaga ay bigyan po natin ng gabay ang mga taga-subaybay at ang lahat ng mga Pilipino. Okay? Kung meron nga bang nanonood sa atin at nakikinig sa atin dito sa Veritasan. Pero naman siguro mga 5. Okay? At hindi lang yan. Nang sa gayon ay mas maintindihan din po natin na kapag merong krimen na nangyari, ay dapat naman na magbayad yung pong gumawa ng krimen. Nang sa gayon, ang hustisya ay maigawad din po natin sa mga biktima ng krimen. Ang krimen ho na ginawa siguro ng dating Pangulo ay hindi naman may ikakaila. Hindi ko po siya inaakusahan, pero siya na mismo umamin sa napakaraming interview niya na di umano, meron din naman siyang mga binaril. Yan po ay mapapanood natin doon sa Quadcom hearing. At meron din po siyang mga utos na ibinigay sa mga pulis na di umano kapag nanlaban ang mga adik o kaya mga kriminal, dapat na patay na rin itong mga di umano'y nanlaban. So sa ganung pong mga pag-amin ng dating Pangulo, ay ito ho ba sapat na para sabihin natin na siya ay guilty? Pero hindi po natin sasabihin na guilty kagad. Dahil nga merong husgado na dapat po na maghihir o idadaan sa trial, ika nga, yung pong kasong ito. A man is innocent until proven guilty. Yun naman po ay isang legal dictum. Kaya binibigyan po natin si Pangulong Duterte ng ika nga ay pagkakataon na idepensa niya yung kanyang sarili dito po sa International Criminal Court. At malino din po na isa sa mga isyong ito na dapat po nating siguro talakayin din ay yung pong di umano'y bakit kinakailangan sa International Criminal Court. Bakit hindi po sa mga korte dito sa Pilipinas gawin yung paglilitis laban sa dating Pangulo. Yan po ang ilan sa mga dapat po nating linawin. Alam ko, nakapanood na rin po kayo ng mga paliwanag ng mga abogado. Ito pong mga tanong na to ay mukha yatang sinagot naman po nila
sa mga Facebook posts, sa mga panayam nila sa ilang mga mainstream media. At kahapon po, nung Webes po, napanood na rin po siguro ninyo yung ibang mga paliwanag din ng ilang abogado doon. So sana ay makita lang po natin kung ano ba talaga ang totoo dito. Ang problema, pinag-uusapan po natin yung katotohanan, pero meron po yata na ibang mga tao naman na gumagawa ng mga ibang pagpapaliwanag para malihis po tayo sa katotohanan. Ako po isang advice lang pauna na kagad. Ang dapat po natin pakinggan dito ay yung mga eksperto. Sino ba yung mga eksperto sa usaping ito? Ay yung mga international lawyers, international criminal lawyers, ika nga. Kasi sila po yung unang-una nakakaalam ng batas, nakakaalam ng proseso, at higit sa lahat sila yung may karanasan. Yung karanasan po ay hindi po ito matatawaran. Marami pong mga abogado pwede pong mag-claim ng iba sa mga sinasabi ng mga eksperto, pero then again, yung pong mga bagay na ito ay opinion lamang. Okay, ngayon pong umaga kapanayamin po natin ang isa pong eksperto nga patungkol sa usapan ng International Criminal Court at mga kaso na nilipis dito. Walang iba po kundi si Attorney Gilbert Andres. Siya po ay Deputy Executive Director of the Center for International Law, Philippines. Siya po ay isang ICC accredited lawyer din. Magandang araw. Hindi ko po alam kung anong oras yan sa daig, Attorney Gilbert. Magandang araw po. Father Jerome Siciliano po ito. Araw po, Father Jerome, at sa mga tagapakinig po natin sa Veritas. Okay, mukha po yata maliwanag dyan sa inyo, ha? Umaga na ba dyan? Ito, mga 7:30 po ngayon. Ayun, fresh pa, attorney, ha? Attorney, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tubukin kagad natin yung usapan natin dito. Nung Webes, nagkaroon po ng Senate hearing. Isa-isahin po natin yung mga issue na mukha yatang dapat na maintindihan ng taong bayan. Yung po bang pagkaka-aresto sa dating Pangulong Duterte ay hindi po ba dumaan sa due process? Dumaan po siya sa due process kasi meron naman pong batayan, Siguro ang pinakamahalagang parte ng due process meron po bang legal ground? Oo. Meron pong legal ground at nasa domestic law po natin, nasa Republic Act 9851, nasa Section 17 po, sa second paragraph po ng 9851. Babasahin ko lang, Father, para talagang malaman po ng ating mga tagapakinig. Oo. In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties. So may dalawang legs, voluntary surrender or extradition. Kaso yung context po dito ng ICC, it's an international tribunal, hindi po siya isang state. So, dun po mapapaloob sa voluntary surrender yung nangyari po kay Mr. Rodrigo Duterte. Kaya meron pong due process po. Ang due process po ay nakasaad po sa RA 9851 Section 17. Okay, yung binanggit po ninyong dalawang factors dito. Number 1, voluntary surrender. Pangalawa, dapat magkaroon ng extradition. So, very clear na yung ginawa po dito sa kaso ni Pangulong Duterte ay voluntary surrender. Pero yun naman po ay may sandigan naman sa batas. Nakinote nga po ninyo. Opo. Okay, so yung extradition po, iklaro ko lang po, isa po siyang process kung yung arrest warrant po galing po sa ibang bansa. Kasi di ba meron tayong principle under the UN Charter, sovereign equality of all states. Kaya hindi po pwede na magkaroon po ng legal effect kaagad yung arrest warrant ng isang state. Okay. Isang bansa sa isang bansa din po. Kaya
extradition process. Pero kakaiba po kasi yung International Criminal Court tawag nga sa Latin, sui generis, in a league of its own. Kasi it actually prosecutes crimes of international concern to the international community as a whole. Kaya yun pong context, it's a international crime, crimes against humanity. Kaya po sa International Criminal Tribunal po, ang naging wisdom po ng ating Kongreso nung pinasa pong 9851 ay pwede po yung surrender na method. So ang ibig sabihin po nito, ang International Criminal Court or ICC, hindi po yan estado. Kahit na nga po yan ay nasa The Hague sa Netherlands. Okay? Kasi kapag state to state, yun po ang gagawin, kinakailangan may extradition. Opo. Pero dahil yung ICC ay hindi naman siya estado, kaya voluntary na yung ginawa ng pamahalaang Pilipinas na ibigay si Pangulong Duterte sa ICC mismo. So yun po yung malinaw doon. Okay. Ayun po ang tanong naman po ditong kasunod. Kasi ang tawag po dito, iniintriga eh. Bakit naman daw isinurrender ng pamahalaan ng Pilipinas etong si Pangulong Rodrigo Duterte? Opo, kasi po in the interest of justice, Kaya mas malaking issue po dito yung justice. Kasi yun po yung naging paraan po ng Philippine government under RA 9851 to actually implement in the interest of justice. Kasi una po, kailangan po nating i-remind lang po na sa ICC po, ayaw po ng ICC na magkaroon ng tinatawag na trial in absentia, Gusto po ng ICC talagang nandun po yung taong suspect or akusado po. Ikalawa po, ang International Criminal Tribunal, international crimes po yung kanyang nililitis po. Kaya in the interest of justice, ayaw kasi ng ating Kongreso na magkaroon ng impunity gap. Ayaw nila na mayong perpetrator ng international crime na hindi po ipanagot. Kaya po nabuo po yung Section 17, Paragraph 2, na in the interest of justice, pwede pong i-surrender po ang isang taong nasa Pilipinas na inaakusahan ng isang international crime. Yun po mga konteksto nun. Kasi hindi lang naman po ito yung mga simpleng krimen, Ito po ay international crime na hindi lang po talaga masama ang epekto nito sa Pilipinas. Pati po sa buong mundo, may epekto po siyang masama. Pero ganun pa man na ma-establish po natin in the interest of justice, kinakailangan talaga na merong paglilitis na gawin. Pero yung mga tao ho dito sa Pilipinas, ang tingin nila sa ginawa ng gobyerno ay pagtataksil daw. Kapwa Pilipino, ipinagkanulo dito sa ICC. Dapat daw hindi ginawa yon. Ano ang reaction natin dito? Linawin natin yon. Kasi malinaw ho sa akin, yung in the interest of justice, kailangan naman ho talaga ng accountability. Kailangan naman ho talagang litisin. Pero yung mga tao ho dito sa Pilipinas, lalo na supporter ng dating Pangulong Duterte, pati na ho ng ilang senador, sabi nila ay hindi naman dapat na ibinigay yun. Parang pagtataksil yun. Kaya pumasok din dito yung issue ng sovereignty. Anong reaction ho natin doon? Wala pong pagtataksil, wala pong paghuhudas po dito. Klaruin ko, walang paghuhudas dito. Anyway, malapit na po ang Holy Week, So, bakit po walang pagtataksil, wala pong panghuhudas dito? Una po, wala pong nangyari kasing investigasyon sa ating bansa po sa Pilipinas. Wala pong nangyari pong investigasyon sa crimes against humanity na nangyari po sa war on drugs. Kaya pumasok po ang ICC kasi ang ICC po ay nagko-complement po sa kung wala mang investigasyon para po wala po talagang impunity, wala po talagang impunity gap, Ikalawa po, hindi po ito pagtataksil dahil ito po ay unang hakbang po para po sa hustisya, para naman po sa mga namatayan po sa war on drugs. In fact, yung
CSO numbers po ay 15,000 to 30,000, na-cite din po yan ng ICC Pretrial Chamber. At meron naman pong inadmit ang mga pulis na may namatay pong 6,000 sa mga police operations. Kaya hindi po ito pagtataksil, ito po ay unang hakbang para po makamit ng hustisya ang mga biktima po ng war on drugs. Okay, magbabalik po ang Veritasan. Sandali lang pong pagpapakilala. Veritasan. Kapanalig, let's celebrate Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Relevance on the airwaves. As Veritas 846 is the number 3 most listened to AM station in Mega Manila and the number 2 most listened to AM station in Metro Manila. Batay sa pinakahuling Kantar Media Survey, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Makikiraan ho! Buwan ng Marso ay Fire Prevention Month. Kapanalig, alam mo ba na ilan sa mga sanhi ng sunog ang paninigarilyo, open flame at hindi responsabling paggamit ng electrical appliances? Kada taon, libo-libong kaso ng sunog ang pumipinsala sa mga tahanan at buhay sa buong bansa. Itinalaga ang buwan ng Marso bilang Fire Prevention Month dahil ito ang panahon na may pinakamaraming kaso ng sunog ang naitatala. Labanan natin! Bilang pagpapahalaga sa kasagraduhan ng buhay, ingatan ang ating mga tahanan at sarili laban sa mapaminsalang sunog. Siguraduhin malinis at walang tagas ng langis ang tangke ng lutuan. Buhusan ng tubig ang mga upos ng sigarilyo o mas maiging tuluyan itong iiwasan. Siyasatin kung maayos na nakasaksak ang mga electrical appliances at iwasang pagsabay-sabayin. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ngayong Fire Prevention Month. Veritasan. Okay, tutuloy-tuloy po natin, Attorney Andres, ang ating pong talakayan. Dito naman mo sa issue na di umano, sabi ng ilang mga senador, wala daw pong arrest warrant na dala-dala yung mga arresting officers. Kaya lumalabas na warrantless arrest daw ay yung ginawa po kay dating Pangulong Duterte. Ano po yung totoo? Opo, hindi po siya warrantless arrest, kasi in fact pwede naman pong ma-review yung mga videos at marami pong mga videos na kumakalat na meron pong silang digital copy at yung digital copy po sapat po yan para po i-serve. Ikalawa po, kahit po sa ating rules of criminal procedure po, hindi po kailangan na yung arresting officer ay may dala-dala po na kopya ng arrest warrant. Hindi po. Pwede pong mag-arrest at later on, tsaka na lang po ipakita kung na-detain na po ang isang arrested person. Pwede na pong later on mapakita pong arrest warrant. Kaya hindi po siya kailangan talaga under our rules of criminal procedure. Pero sa makatuwid, klaro po na mayroong digital copy po ng arrest warrant na in-issue po ng ICC, yung mga arresting officers nung panahon pong yung inaaresto si Mr. Rodrigo Duterte. Okay, dalawang bagay po sa sinabi ninyo. Ang digital copy ng arrest warrant ay valid. Opo. Pangalawa, kahit wala po na dala-dala na arrest warrant yung arresting officer, for as long as meron talagang arrest warrant, valid din po yung pagkakaresto doon sa di umano ay suspects. Tama po? Opo. Okay, malinaw na malinaw yan. Kasi alam ninyo, dito sa Pilipinas, marami talaga nagmamodel ng issue eh. Yung pong tinatawag na warrantless arrest, napakadaling paniwalaan.
dito po ganun ang lumalabas na mga kwento at saka mga balita, lalong-lalo na kapag yung mga nasa positions of power, elected officials natin, yung pang naging insinuate. So ngayon, naklaro ho ninyo yan. Okay, susunod po natin pag-uusapan dito. Di umano, ito hong si Pangulong Duterte ay wala daw ng mga abogado, kaya hinihintay yung anak na abogada. Tapos yun po yung sa video na lumalabas, ano? Abogado ko yun kinakailangan ko ng abogado. Hindi naman daw pinapasok ng arresting officer. Totoo po ba na walang abogado? Yung ina-allege nitong kampo ni Pangulong Duterte nung siya inaresto? Actually, meron pong mga abogado, si former okay. President Duterte, in fact, si E.S. Mijaldea, na nag-represent nga sa kanya sa ICC ng interim appearance, siya nga po yung tumatayong abogado at nandun po siya, katabing-katabi po siya ni Mr. Duterte habang pong sinaserve po ang arrest warrant kay Mr. Duterte. Kaya hindi po pwedeng sabihin na wala po siyang abogado. Meron po siya sa katauhan po ni former E.S. Mijaldea. Okay. Nung si former E.S. Mijaldea ang siyang nag-represent dito po sa dating Pangulo, doon po sa, ano bang tawag natin dito? Yung preliminary ho ba yun? Ano po siya? Initial appearance po. Initial appearance, ano? Siya po ba ay pwede na mag-represent kay Pangulong Duterte when in fact, hindi naman ho siya accredited na lawyer ng ICC? Sa tingin ko po, Father Jerome, meron kasing mga procedure sa ICC rules, na emergency accreditation. Sa tingin ko po, yun yung in-invoke, nagkaroon po ng emergency accreditation si Attorney Mijaldea, kaya po siya nagkaroon po ng basihan para i-represent si Mr. Duterte nung initial appearance. Opo. Tapos gusto ko lang din pong dagdagan na talagang meron pong due process sa ICC proceedings at meron talagang pag-protect sa right to a fair trial, kasi isa po yan sa mga primary principles po na tinatag ng Nuremberg Military Tribunal, Kaya cornerstone po yan ng international criminal law, the right to a fair trial. At nakita po natin yan doon po sa pag-represent po ni Attorney Mijaldea kay Mr. Rodrigo Duterte nung initial appearance. Okay, mga kapanalig, malinaw na sinabi ni Attorney Andres, meron pong abogadong nagre-represent sa dating Pangulong Duterte. At hindi po ibig sabihin na wala doon yung anak na abogada, wala na siyang abogado. Meron, in fact, sabi nga ho ni attorney, meron parang emergency case dito, kaya siya ay kinilala ng ICC. Si Attorney Mijaldea para i-represent yung dating Pangulo. So ayan, i-debunk natin yung mga myth, saka yung mga, ewan ko tawag natin dito, mga pangpapagulo sa ating isipan para mapaniwala tayo na ayun, hindi siya well represented. Ito pa, attorney, di umano siya ay may sakit at saka matanda na. Ano po ba ang sinasabi ng ICC dyan? Hindi na ba kinakailangan mapasailalim pa sa paglilitis ang isang akusado na matanda na at di umano ay may debilitating illness? Ano bang sinasabi ng batas dyan ng ICC? Opo, yun po yung dahilan po na dinala kaagad. After po mag-land ni Mr. Duterte sa Netherlands, kaya po siya dinala sa isang medical facility para po talagang i-check yung kanyang kalusugan, yung kanyang kalagayan, at talaga pong ma-confirm na he is mentally and physically fit po to stand trial. At narinig naman po natin nung initial appearance last Friday na sinabi nga po ng presiding judge na mayroon pong medical report na pinasa po sa registrar at kino-confirm nga na mentally fit and well si Mr. Duterte para po sa kanyang paglilitis po. Kaya doon po natin makita na pinapahalagan po ng ICC yung kalusugan po, ang mental, physical at spiritual na kalagayan po ng isang detainee. Kasi talagang they fulfill po international human rights rules and standards po. Okay. Ito pa ho, isa pang bagay na dapat linawin natin.
di umano, meron naman tayong mga korte dito. Bakit naman kinakailangan yung kaso ng dating Pangulo ay dadalhin sa ICC? Although, nasagot nyo na to kanina, papyaw, pero ito, mas tumbukin mo natin. Bakit kinakailangan sa ICC dinggin ang kaso ng dating Pangulong Duterte at hindi ho dito sa Pilipinas? Opo, magandang tanong po yan. Palagi ko pong na-encounter po yung tanong na yan. At yung sagot dyan, kasi po wala pong nangyaring investigasyon at prosecution po sa Pilipinas. Wala po tayong narinig na Mr. or Miss na ganon versus Rodrigo Duterte sa isang complaint. Wala po tayong narinig na people versus Rodrigo Duterte na kaso sa Pilipinas po. Kaya po, kahit po may working justice system po tayo at I will not refute that. In fact, I am a officer of the court. The question lang po sa ICC, mayroon po bang mga investigasyon? Mayroon po bang mga prosecution? Laban po kay Mr. Duterte with respect to crimes against humanity for murder. At ang resounding sagot po, wala po. Kaya po, ayaw po magkaroon ng impunity for an international crime, kaya po pumasok ang ICC. Yan pong tinatawag na complementarity. At bigyan ko lang ng analogy, Father Jerome, kasi parang sinasabi natin, may magara akong barong. Pero kahit may magara kang barong, kung pupunta kang birthday party at hindi mo siya gamitin, useless po yung magara at magandang barong kong yun. Kailangan po siyang gamitin. At sa konteksto ni Mr. Duterte, wala pong investigasyon at prosecution sa crimes against humanity. Kaya po pumasok ang ICC. Okay. In short, there was inaction. Yes, naku, ang ganda, Father Jerome. Alam na alam nyo po yan. In fact, doctrine po yan. Ang inaction doctrine, na tinagalaga at tinatag po ng ICC Appeals Chamber sa case po ng prosecutor versus Jermaine Katanga. Kasi sinasabi ni Jermaine Katanga, po siya, head po siya ng isang armed group sa Democratic Republic of Congo. Sinasabi niya, mayroon namang paglilitis doon sa Congo, pero tinignan po ng ICC Appeals Chamber, wala. Kaya sabi nila, in action, wala pong nangyari investigasyon sa bansang. Kaya pwede po kaming pumasok. Okay, so very clear. Loud and clear yan, yung mga nakikinig ko sa atin ngayon, matutuwa yan. Alam niyo kung bakit natutuwa? Nalilinaw ho dito Hindi po ito yung tipong post lang ng post sa Facebook. Kasi kitang-kita mo naman partisan ho ngayon ang kumbagay labanan ho dito sa Pilipinas. Okay, so there was in action, kaya ando doon si Pangulong Duterte. Ngayon po ang susunod kong tanong, makakaasa po ba ng fair at saka objective na trial ang dating Pangulo diyan po sa ICC? Ay, opo. Isa po kasi yan sa mga cornerstone ng international criminal law, yung a right to a fair trial. Opo. At tinatag po yan nung sa Nuremberg Military Tribunal. Kaya makakaasa po ang any detainee, any suspect, any accused na magkakaroon po ng right to a fair trial. At kung ano man po ang pinagkait na right to a fair trial at due process sa mga biktima po ng war on drugs, hindi po siya ipagkakait sa suspect dito sa crimes against humanity na to, sa war on drugs. Okay, bakit po medyo matagal yung susunod na hearing? Pagkatapos po ng kanyang initial appearance, ang susunod po na hearing dito ay September 23. What is the reason behind that? Opo, actually yung basis po nun ay nasa Article 61 ng Rome Statute, dun sa confirmation of the charges before trial. Base po sa Article 61, bibigyan po ng reasonable time po ang lahat po ng partido, whether prosecution or defense. At gusto po pong idagdag, dapat din po pati ang victims po. Bakit po? Kasi ito pong panahon, within now hanggang September 23, para po maghanda ang lahat. Ang prosecution po, maghahanda po sila para kanilang tingnan anong ebidensya para mapapakita nila sa pre-trial chamber, and I will use technical term, na there are substantial grounds to believe that the suspect
committed the charged crime. Yun ang kailangan nilang ipakita sa pretrial chamber. At ito din pong panahon, after that, na ang defense po magpepresenta din ng objections nila, ng challenge nila sa evidence at mag-present ng kanilang evidence. And I want to add, meron din po upang mag-present ng views ang mga biktima tungkol sa confirmation of charges. Kaya ano lang po, binibigyan lang po ng panahon lahat po ng mga partido. Kasi meron din pong prinsipyo sa international criminal law. Tawag po dyan ay equality of arms. Kung anong panahon at resources na binigay sa prosecution, ganun din po ibibigay sa defense. Para patas po. Okay. Very interesting na pag-uusap ito. Magpapakilala po ulit ang Veritasan. Magbabalik po kami. Veritasan. Celebrate Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. Veritas 846 Kapanalig, reaching Mega Manila to the World Wide Web. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. In observance of the Lenten season, member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating Philippine Standard Time, 35 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Okay, attorney, tuloy-tuloy ho natin yung ating pong talakayan. Sabi po ng ilan po dito, umalis na nga yung Pilipinas dyan sa ICC bilang member. Bakit kinakailangan pa na ang ICC pa rin ang lilitis sa dating Pangulong Duterte na hindi na naman miyembro ang Pilipinas at wala nang di umano'y jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Comment. Po, okay. Tatlong dahilan po. Bakit mayroon pang jurisdiction ng ICC? Una po, hindi naman po natin maikakaila na mayroon po talagang time period na naging partido po ang Pilipinas. That's from November 1, 2011. Madali lang pong All Saints Day. Madali lang pong remember, November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. At kung gagamit po ko ng analogy, kung mayroon man pong kinasal, na babae at lalaki, at nagkaroon man po sila ng declaration of nullity, at nagkaroon po sila ng anak, habang po sila ay kasal, hindi po makakaila, hindi na yun. Ganon din po sa ICC Rome Statute. Hindi po makakaila na kasal po ang Pilipinas sa ICC Rome Statute noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Ikalawa po,
Sabi mismo ng Korte Suprema natin sa Pangilinan versus versus Executive Secretary. Sabi po ng ating Korte Suprema ay na unanimous decision po na indeed, nagpa-paraphrase po ko, any international crimes committed from November 1, 2011 up to March 6, check yan. Ikatatlo, International Court of Justice kung saan mga states po. Oo, ang mga parties. Ang jurisdiction po ng ICC hindi po over the Philippines. Ang jurisdiction niya po ay international crimes committed in the Philippines when it was still a state party from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Yan. Kaya doon lang po natin tingnan yon. Okay. So ngayon pong diyan 2019, yun po bang dahilan kung bakit hindi na isinama yung mga di umano'y kaso ng EJ case? Pagkatapos po ng 2019 hanggang 2022 ho yan eh. Meron pang nangyayari nun, ano? Bakit po 40 plus lang yung cases okay. na inihain dyan sa ICC? Sige, iba ang usapin naman po yung 43 Okay. kasi sabi na bakit 43 lang hindi pala thousands of thousands Sige, ganito po. Kasi una, imposible po talaga ma-include lahat po ng incidents ng EJK na 15,000 to 30,000 na CSO numbers o yung PNP admitted numbers na at least 6,000. Imposible po 'yan. It will take decades po para litisin kung 6,000 po talagang i-include na incidents. Kaya number 2 po, ang prosecutor po ng ICC in the exercise of his prosecutorial discretion po ay kumuha po ng mga emblematic na mga incidents of murder. So 43 is emblematic. It will show the crimes against humanity for murder. Ang mahalaga po, which I will go to my third point, ang mahalaga po, mapakita po yung mga elemento po ng crimes against humanity under Article 7 of the Rome Statute. Ano po ba ang mga elemento po ng crimes against humanity? Okay, ito po mga elemento mayroon pong widespread. Widespread. Ito hanggang bulak. Ang pong pattern, hindi lang po siya random na patayan. Yun pong mahalaga pattern. Oo. Mapapakita din ng 43 na to na mayroon pong state policy na magpatay, pumatay under the War on Drugs nung panahon pong presidente si Rodrigo Duterte. At mayroon din pong organizational policy yung DDS po na headed po ni Mr. Duterte nung siya po ay LGU pa na head, LGU officer, At third, dahil sa state policy at organizational policy na to, magkaroon ng widespread at systematic attack, ito na po ang naging resulta, yung mga patayan na po na at least po 43. In fact, yun pong sinasabi po sa application for arrest warrant. At sa arrest warrant, at least po. Kasi lang to, emblematic cases lang po to ng crimes against humanity for murder. Okay. Ngayon pong andyan dyan na po ang Pangulong Duterte. Kayo po ba ay isa sa mga abogado ng mga naghain ng kumbaga ay sakda labang kay Pangulo? Bahagi po ba kayo ng prosecution? Okay, hindi po ako bahagi ng prosecution, Kasi mayroon pong isang Office of the Prosecutor na tinatag under sa Rome Statute, Kasi siya po ang maglilitis talaga, Mayroon po siyang powers and authority and duty under the Rome Statute. At independent office po ito.
yung Mhm. office of the prosecutor. Hindi po sakop ng anumang bansa. Hindi po siya inuimpluwensyahan ng anumang bansa or ng anuman pong mga other offices ng ICC. Kaya siya po talagang magtataguyod ng prosecution. Ano naman ang namin na role bilang lawyers for the victims. Okay, yeah. Kami naman pong tataguyod po ng views and concerns at ng interest po ng mga biktima po. Kaya kasi iba naman po talaga ang duty ng prosecutor to really prosecute. Kami naman po is to really look at the interest of the victims. Kagaya po sa reparation, kagaya po sa kung ano pong views ng mga victims patungkol po sa any application for interim release, for example, or for any mga communications or pleadings na ipafile po ng defense, at any views din po sa confirmation of charges. At sa Yung po bang papel po ninyo bilang mga abogado ng victims ay pagbibigay din po ng ebidensya doon sa prosecution team? Kasama ho ba yan? Well, oo, yun po ang portion na pwede pong gawin. Oo, ng mga victims. Oo, pwede din pong sumangguni. Nasa room statute naman po. At pwede din pong magbigay ng kanilang views with respect sa evidence po. Parte po yun ng proseso. Alright. You mentioned a while ago about this interim release. I was surprised while watching all these proceedings nung unang pagdinig dyan bakit hindi po in-apply? At bakit yung ibang mga bagay pa yung binanggit ng abogado? Sinabi na, yun nga, may matanda na, tapos may sakit, tapos warrantless arrest, kidnapping daw ang nangyari dito. Ang pagkakaintindi ko bilang, bilang isang, kumbaga, hindi naman abogado, dapat na parang binanggit na, o in-apply na ba dapat yung interim release? Bakit hindi yung ginawa yun? Kailan po ba dapat gawin yun, yung application yan? Oo, hindi ko lang alam talaga bakit wala pa kung anong pong hakbang ng defense Kaya kailangan po nating hintayin Pero technically it should be filed before confirmation of charges. It should be filed yung any application for interim release At siguro gusto ko lang pong ilatag ano bang proseso niya. It should be a written application. Okay. At kung may man written application, ang defense on an interim release, bibigyan din pong pagkakataon ang prosecution para sagutin po yon. And I also hope and I really pray and bibigyan din po dapat ang panahon po ang mga biktima to give their views. In fact, we are ready po to give the views of the victims kung mayroon man pong application for interim release. Ano bang titingnan ng pretrial chamber kung mayroon pong application? Titingnan po nila yung arrest warrant muna. Bakit po ba nirelease yung arrest warrant at hindi summons to appear lang? Kasi nakita po ng pretrial chamber at mababasa po natin sa arrest warrant na nakita nilang mukhang malabo po na mag-appear lang voluntarily si Mr. Duterte kung summons to appear. At ikalawa, nakita din nila na mukhang may impluwensya pa rin po si Mr. Duterte. At in the interest po and for the security po ng investigasyon, lalong-lalo ng mga witnesses po, kaya po ni-release po in order po ng ICC pretrial chamber yung arrest warrant. Kaya kung meron man po application for interim release, titingnan nila ulit, nandiyan pa rin ba yung mga circumstances na to? Oo, na mukhang hindi voluntary nilang maka-attend si Mr. Duterte at influential pa rin siya at mukhang para to secure the investigation kailangan pa rin ng naka-detain siya. Titingnan nila yan para po i-decide whether or not to grant yung interim release. At yung position ko po namin, para sa biktima, kailangan pa rin po i-detain si Mr. Duterte. Lalong-lalo na with all the circumstances that we are now seeing and observing. Very influential pa rin po siya. Mukhang for the security of witnesses, kailangan pa rin po siya naka-detain. Okay, but attorney, when should it be filed? Kailan ba dapat ipa-file yan?
Ngayon ba na nung sanang nag-appear na siya o ngayong September 23 lang ipafile? Kailan ba dapat yan? Well, based sa rules, it should be, before the confirmation of charges. Oo. At mukhang, tingnan natin, kasi ilalatag naman yan eh. Makikita natin yan, mayroong applications makikita natin yan sa website ng ICC. Kaya sa mga kababayan po natin, monitor lang po natin yung website po ng ICC with respect to the Philippine situation po in prosecutor versus Duterte po. Kasi para alam kagad natin kung meron po silang na-file. Okay, magpapakilala po ulit ang Veritasan. Magbabalik po kami sa lamang po. Veritasan. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Mula sa mga kawikaan ni Solomon, mas panatag ang landas, ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang tinapay ng buhay, inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritasan. Okay, attorney, balik po tayo sa ating pong talakayan. Nagpahayag po yung abogado ng Pangulong Duterte doon sa pre-trial. Binanggit niya yung mga bagay nga na may sakit, tapos na-debunk naman. Pagkatapos ito ay extra rendition, ika nga, to the less legal minds, ito ay simply kidnapping. Palagay mo yung ganong mga allegations, hindi nakatulong yon sa dating Pangulong Duterte at medyo na-antagonize pa dito yung ICC. What do you think about that? Well, makita naman po natin na yung mga judges, lalo na ang presiding judges, kalma lang po. Opo. Kasi ang gusto lang naman talaga ng ICC, whether trial chamber man or trial chamber or appeals chamber, they just look at the facts and the law. Kasi let us remember, number one, ang ICC po, it's not a political body. It is a judicial body. It only looks at the facts and the law. O, ikalawa po, it's not swayed yung mga political reasoning, Kasi hindi po yan kino-consider ng pre-trial chamber or ng trial chamber or ng appeals chamber po ng ICC. They only look at the evidence and the law. Third, siguro tumbukin ko na lang yung naging dahilan po ni Mr. Duterte dun sa kanyang initial appearance. Wala pong extraterritorial rendition na nangyari. Ano ba yung extraterritorial rendition para po sa ating mga tagapakinig? Naalala niyo pa yung War on Terror? Nung after po Twin Towers po bumagsak sa New York, di nagkaroon ng War on Terror yung US At ang naging strategy po nila ay mag-abduct po ng mga terror suspect from anywhere in the Middle East into a rendition site na secret po, na wala pong makakapasok. Kagaya po sa Guantanamo Bay, sa Cuba, or sa Abu Ghraib. Yan pong extraterritorial rendition. Oo. Hindi po extraterritorial rendition ang nangyari kay former President Duterte. Bakit po? Una po, may legal na basihan. May arrest warrant po ang ICC na in-issue at kinorse through the Interpol at sinerve po ng Philippine authorities. At ang Philippine authorities, meron pong basihan under sa R851, the IHL Act, Section 17, to voluntarily surrender Mr. Duterte in the interest of justice because there's an standing arrest warrant from the International Criminal Court. Kaya wala pong kidnapping, wala pong extraterritorial rendition po nangyari. There is basis under international and domestic Philippine law. Okay. Having said that, although wala pa naman, yung babanggitin ko ngayon, wala pa naman ang ICC noon. But Adolf Eichmann, for example, ando dun sa Argentina, living under an alias,
kinidnap ng Mossad. Ito talaga, kidnapping talaga to eh. And he was brought to Jerusalem for trial. Very public yung naging trial dito. Pero umusad ho yung trial eh. Wala hong ganitong extra-territorial condition or whatever. Ang nakita ko ho doon, umusad yung trial. Ganun din po ba? Kung sakali man ito naman po ay theoretical na naman na kung sakali man po na merong ganun, does it matter to the ICC? Yung ganito pang issue? Sige po. Magandang point yan, Father Jerome, Oo, napaka-well-informed po ninyo, Kasi isa po yan sa doctrine ng International Criminal Law na natatag nga po sa Prosecutor versus Eichmann noong 1960s. Now, whatever may be the allegations on the manner of arrest, whatever questions on the manner of arrest, since this crime being charged is a crime against the international community, it's an international crime, therefore, it will not affect the legality of the proceedings against the accused for an international crime. Mayroon nga pong Latin yan. Mala captus beni detentus. Mala captus beni detentus. Whatever questions on the manner of arrest will not affect the legality of the arrest. Bakit? Once again, ang context po dito ay international crime. Wala po dapat impunity. There should be no impunity gap. Kaya i-memorize na po natin yan. Mala captus beni detentus. So, kaya malabo po na talagang katigan po yung mga position ngayon ng defense ni Mr. Duterte. Okay, yan eh. Buti-buti ho ay binanggit nyo yan, naipaliwanag nyo. Kasi ito kasing mga tatanong ko sa inyo, ito yung galing mismo sa mga ewan ko kung tawag ko dyan fake news ba o nanggugulo lang. Pero at least kaya nga bananggit ko nga kanina sa introduction, kailangan makausap natin dito yung objective lang. Well, I call you an objective resource person even though you are representing maybe some of the victims. Pero kaya objective kasi unang-una may kaalaman kayo sa batas. Di ba? Marami yung abogado eh. Pero iba naman yung international law. Kasi sa mga abogado na alam nila yung civil law dito. But anyway, ang tanong ko dito, susunod na tanong, may mga nag-file. habeas corpus sa Supreme Court, PRO, and blah, blah, blah. Yung bang mga final na yan sa Supreme Court dito sa Pilipinas, magkakaroon ba ng bearing, implication siya sa kaso ni Duterte na ando doon na na-arresto na ng ICC? Okay, magandang tanong yan, Father Jerome. Kung ICC yung tatanungin, wala po siyang bearing. Walang bearing. ICC po is an international court. Therefore, its only basis is an international treaty such as the Rome Statute. Yun ang pong titingnan ng ICC po. Ang Rome Statute, ang Rules of Procedure and Evidence, ang regulations po ng ICC at yung elements of the crime. So yun lang po ang mga documents ng ICC na titingnan. Now, domestic law, whichever state it is, including the Philippines, has no effect on the bearing, has no bearing po sa mga proceedings po ng ICC. At siguro yung flip side naman, sa Philippine courts naman, such as the Supreme Court, ano naman yung titingnan niya? Ang titingnan niya naman po ang Philippine law, ang Constitution at ang domestic statutes natin at jurisprudence. At marami kasing nagsasabi, dapat sinunod yung Article 59 ng Rome Statute. Mayroon po mga arguments na ganyan, arrest proceedings in the custodial state. From Philippine court's point of view naman po, ang susundin niya lang po, Philippine domestic law. Question, are we still a state party sa Rome Statute? Hindi na po. Hindi na. Hindi na po tayo, Rome Statute party po, wala na pong legal effect sa Philippine domestic law ang Article 59 of the Rome Statute. Sa makatuwid, ito po ang naging incidental, unforeseen consequence po ng pag-alis po ni Mr. Duterte sa Rome Statute without Senate concurrence. Hindi niya po ma-invoke before Philippine domestic courts ang Article 59 ng Rome Statute. So parang it is his own doing. Pumalis siya kaya hindi na ma-invoke tuloy ngayon yung Article 59 ng Rome Statute. Okay, ang tanong ko dito, dahil sa paliwanag din yung yan,
So, hindi mo na mapapabalik dito si Duterte. No, hindi kayo. Hindi na nila mapapabalik dito si Pangulong Duterte hanggat hindi natatapos yung kaso na yan. Opo, kasi kung gagamit po siya ng domestic remedies sa Pilipinas, wala po siyang effect sa labas po ng Philippine territory. Kaya Alright, clear. nandun na po sa ICC custody si Mr. Duterte. At number 2 po, gusto ko lang pong i-refer siya sa naging case nga namin sa Philippine Coalition for the ICC versus Executive Secretary at yung Pangilinan versus Cayetano. Kasi nag-file po kami ng petition kasi umalis nga tayo, inalis tayo ni Mr. Duterte sa ICC Rome Statute na wala pong basbas, wala pong concurrence ng Senate. So, challenge namin yan. Anong naging decision ng Philippine Supreme Court in a unanimous decision? All petitions dismissed for being moot and academic because the ICC already recognized that the Philippines withdrew from the ICC Rome Statute. So that was an operative fact. Now, sa tingin ko po, kung maging consistent man ang Philippine Supreme Court, magiging moot and academic din tong mga petitions na to. And most probably, this will be dismissed. Kasi it's an operative fact na rin po na nirecognize na nga ng ICC that Mr. Rodrigo Duterte is within their custody. Kaya kung maging consistent lang po yung Supreme Court, mukhang madidismiss po ang mga petitions na to for being moot and academic. Okay, moot and academic. Ngayon po, meron pa siguro mga aresto yung nakasunod. Yung mga principal din, na nasasangkot dito sa EJ case. Kung sakali man, itong inaalid si Bato, De La Rosa, siya'y magtago sa Senado, pwede ba siyang maaresto? Pwede ba siyang bitbitin halimbawa ng PNP? At i-submit din siya doon sa ICC kahit na siya nasa Senado? Oo, narinig ko na po yung puro dyan ni Senate President Cheese, Yes. Parang institutional courtesy po na yung any arrest warrant for that matter, whether domestic or international, if I may say, hindi po talaga hindi po siya isi-serve within the premises of the Senate. I understand that institutional courtesy, pero totoo naman na hindi naman forever na makakatago po ang isang sitting senator sa loob po ng Senado na building. Hindi naman po forever yan. Kaya kung lalabas po yung senador na yan, kung sino man yan, o na mayroong arrest warrant sa ICC, pwede po yung ma-serve ng Philippine authorities. Okay. Anyway, attorney, magandang talakayan, very insightful, informative, educational. I hope yung mga nakikinig at nanonood sa atin ay nagkaroon ho ng unang-una, malinaw na appreciation. Pangalawa, pagbubukas din ang kanilang isipan. Kasi gusto natin na diretso at higit sa lahat objective yung ating talakayan dito. Thank you so much. Kung meron pa ho kayong mensahe, pwede ho ninyong sabihin pa ho. Sa mga kababayan po natin. Father Jerome, na-remember ko lang, isa sa mga favorite verses ko, sa Gospel of St. John, na in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Tayo po mga Pilipino, sinasabi po natin, isang bayang Kristiyano po tayo, tingnan po natin ang ating Panginoong Hesus, na full of grace and truth po. At sana po exemplify po natin yan. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat din, Father Gilbert Andres. Thank you so much. Salamat, Father Jerome. Napaka well-informed niyo po. In fact, mas well-informed pa kayo kaysa ibang abogado po. I have to say. Okay, thank you. Thank you for salamat. That. Good to talk to you at sana mapaunlakan pa ninyo ang Veritas. Kung sakali na open meron line pa naman tayo. Thank you so much. I appreciate your coming here to guest in our show. Thank you. Yan po mga kapanalig, si Attorney Gilbert Andres. Tinawag kong father kasi nagko-quote ng Biblia. So ngayon po ay kami umaasa na kayo po ng mga nakikinig po sa amin ay matututo. At higit sa lahat, paniwalaan po natin yung mga dapat paniwalaan. Huwag po tayo magpa-budol, huwag tayo magpaloko, huwag tayo masway ng mga drama
Kasi sa usaping ganito, hindi lang tayo dapat madala ng drama. May mga bagay-bagay po na kinakailangan dinidiscern natin, pinag-iisipan. Hindi naman puro emosyon, hindi naman puro awa. Kailangan din dito ng pag-iisip. So yung ginawa po namin ngayon ay, it's not napinto emotion. This is not something that can be understood by drama alone. But we're trying to be rational in our discussion. So maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nakinig. Hopefully, ito pong ganitong talakayan ay masusundan pa po natin kasi the saga of the former President Duterte just begins, just began. Meron pa po tayong mga dapat subaybayan. Umiinit po ang sitwasyon po dito, pero kinakailangan tayo po bilang mga Pilipino, lalong-lalo na mga botante pakinggan ninyo, wag magpapadala sa budol, wag magpapadala sa drama. Father Jerome Ceciliano po, sumainyo ang katotohanan. Bukas po ay Sunday, magsimba ho kayo, third Sunday of Lent. Bye-bye! Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At